A pleasant evening to each and everyone po, mga kabida. Masaya po ako na today ay umabot na ng 7,000 subscribers yung ating YouTube channel. Despite na hindi tayo laging nagkikita sa social media, truly appreciated po yung mga pagdami at pagdagdag ng mga kalapatid na nagtitiwala sa atin. So marami pong salamat sa lahat po ng tumatangkilik sa ating YouTube channel. So I decided na since Sunday naman ngayon and tapos na rin po yung ating mga activities dito sa bahay, I decided to follow up yung mag-follow through ng isang video ulit para doon sa related na topic kahapon dun sa nag-post ko about sa magandang accomplishment ng ibon ni Doc Joseph. Ayan. So today magbigay lang ako sa inyo ng siguro isang keyword na siguro naging malaki ang role sa panalo ni Doc Joseph, and I believe yung word po na ito ay applicable sa ating lahat, sa ating lahat, literally, kahit sino sa atin, kahit anong ginagawa natin sa buhay, buhay kalapati man yan, buhay pamilya, buhay yung relasyon natin sa ating creator, I think applicable po itong bagay na ito. Yeah. So let me try my best to inspire bawat isa sa atin sa vlog na ito. Yan. Sa salitang Tagalog, ang tawag po natin sa salitang ito ay tiwala. Yan. I believe I have discussed lengthy yung word na ito. If I'm not mistaken, ay last year, New Year ata yun, just after New Year. Tiwala, ayan, trust sa salitang English. Gaano kahalaga yung salitang tiwala sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga nag-aalaga ng kalapati, lalong-lalo na sa mga nagkakarera. Sobrang malaking bagay po yan sa atin. Wala pong perfect, even myself is not perfect. May mga bagay ako na kailangan pa rin ayusin sa sarili ko, sa aking kapwa-tao. But today, let's discuss yung word na tiwala. In the spirit of pigeon racing, lalong-lalo na po yung specifically sa ating mga pinagkakatiwalaan ng mga alagang kalapati, sa mga tao na pinagkukunan natin ng kalapati, how important trust, yung pagtitiwala sa proseso, para tayo ay magtagal sa pag-iibon, magkaroon tayo ng confidence dun sa ating mga alagang kalapati, magkaroon tayo ng sabi nga nila yung gana na magpatuloy, despite marami mga instances na gusto mo nang gumiba. May mga pagkakataon na parang ang layo-layo sa iyo ng ng pangarap mong manalo, How is trust can sustain you, tayo, paano tayo masusustain ng trust, paano tayo may pupush ng trust na magpatuloy pa rin doon sa ating ginagawa. Yan. So yun po, ako sa inyo ng object lesson. Gagamit ako ng isang bagay, isang hayop para mas maintindihan nyo yung point ko. Okay po, antayin nyo lang. Ito ang paborito nyong object lesson. Object talaga, object or animal, pigeon. Kung makikita nyo po, ang ibon na to ay isang checkered, regular checkered. Yan. Pinakikilala ko po sa inyo, ito po si Happy Dan. Siya si Happy Dan. O isa po siyang small cock. Small cock yan, buong-buo ang katawan.
Pero 100% ka kasi may mga anak. May pare siya ngayon. Bakit siya tinawag na Happy Dan? Bakit ko siya tinawag na Happy Dan? Happy Dan kasi ang nag-breed sa kanya ay ang aking tropa na si Bro Aaron Claudio. Shoutout bro. Good luck sa management mo ng FPR OLR. So si Happy Dan ay gaya na sinabi ko ay si Bro Aaron ang nag-breed. And knowing knowing itong si Bro Aaron for such a long time, since mga 2011, 2012, yung trust ko sa kanya andun na. No? Hindi na hindi na maki-question yung tiwala ko doon sa tao. Knowing him, how he handles his relationship sa iba't ibang mga tao, no? Sa kanyang mga boss, sa Pigeon World, no? Sa kanyang business. I know him well pagdating doon. And may tiwala ako sa kanya. Ang ibon na to ay binenta niya sa isang tropa dito sa Ilocos Sur. And eventually ako ang bumili. And bago ko to bilhin sa tropa ko na nag-direct kay Bro Aaron, tinanong ko muna si Bro Aaron kung ano ang kanyang rating dito sa ibon. And ito ba ay magagamit ko? Yan, as far as breeding is concerned. So, sabi ni Bro Aaron sa akin, bro, magandang ibon yan. Ipares mo sa Vicente Nguden, ipares mo din sa Jaime Chua, etc. etc. May mga advice siya sa akin. Ang bloodline yan is Dan. Yan. So, ito yung Vicente Ngo Dan line. No? I would say yung dugong Dan yung ibon na to, hindi bababa sa 75%. Mas mataas pa, maring mas mataas pa. But if you look at its body composition, yung kanyang physical appearance, hindi mo masasabi kung Dan ito, di ba? Pare-parehas lang nakalapate. How would you know na ito ay Dan? Di ba? Pag nakita mo to, sabi mo, paano Dan? Gusto ko ng Dan Vicente ko. Pero paano masasabi na Dan talaga yung sinasabi ng tao na kausap ko? Yun na nga sinasabi ko sa inyo. The element of trust is very important. Yan. So, indeed, ito po ay isang Dan. At napatunayan ko yan. Not only because sinabi ng aking tropa, pero meron pang pruweba. Papakita ko sa inyo. Ito po ang pruweba. Ayan. Milky ang kanyang naging anak na isa. Ang Dan po kasi, typically yan, pag maliit, kakaitlog pa lang, siguro kakapisa, no? Mga 4 days, 5 days, makikita mo na walang balahibo yan. Di po ba, yung mga 4 to 5 days na mga sibong, merong balahibo na yan, ano, yung yellow. But this line in particular, hindi po nagbabalahibo ito. Kalbo. So, nung lumabas ito, mga 4 to 5 days, nakita ko, sabi ko, ay, totoo talaga. Walang duda na Dan yung nakuha ko kay Bro Aaron. Ayan po. So, ito ba yung sabi kong object lesson, no? Trust is that important. Lalong-lalo na sa pagkakalapate. Kasi sa atin, meron tayong mga goal, ano? Meron tayong gustong kunin, may gusto tayong bilhin na kalapate, meron tayong line na gustong i-develop. And, syempre, we can only trust yung mga tao na gusto nating kunan ng kalapate. Diba? Ano pa nga ba? Wala naman tayong ibang magagawa kundi magtiwala. Ayan. So, binili ko na siya doon. Dalawa yan, magkapatid. Yung kapatid niya, kamukha ng tatay niya. Checkered. So, hindi siya naging Dan ang physical appearance. Yan. Dami ng lamok gabi na eh. Yan. So, hindi ko napapakita yung nanay. So, balik tayo sa ating kwentuhan. Gaano kahalaga ang trust? Ganun sinabi ko, ganun po kahalaga ang tiwala. Kasi nga, gusto natin na may plano yung ating pagbibreed. And mahalaga na yung ating mga materyales ay makatotohanan, ano? Kung ano yung plinano natin, gusto natin gumamit ng Dan, ipapares natin sa Viberman,
dapat yung makuha natin na done o ibon na done, we believe to be done, totoong done. Para ma-attain natin yung gusto natin na breeding potential. Yan. So in my case, tiwala ako kay Bro Aaron. Nagkatotoo naman. Dahil alam ko naman din niya ako dadayain. So meron na ako ngayon na mataas na porsyento na done. No? Meron na ako ngayon unang anak niya. First na anak niya yon. Titingnan ko kung anong pwede kong gawin sa ibon. Kasi ipinaris ko yung Dan ni Bro Aaron, si Happy Dan, kay Alita. Si Alita ay isang Biberman. No? Isang Biberman na may full sibling na nag-champion from Tacloban to Nueva Ecija. So, gusto kong i-develop yung Dan na lalong palakasin pa. Kasi ang Dan, kaya niya ng long distance. Basta fair weather. Kaya gusto ko na mas patatagin pa yung kakayanan nung Dan ni Bro Aaron. Kaya ko pinasukan ng Biberman. Kasi sabi ko nga, meron tayo pong mga sinusundan din kasi na mga sabi ko, breeding plan. And meron tayong mga inspiration bakit natin ginagawa yun. So siguro next na topic ko na lang babanggitin sa inyo yung bagay na yan. So, ganun po kahalaga, no? Ulitin ko lang na dapat may tiwala tayo dun sa tao na pinagkukunan natin ng ibon. Dahil yun yung magiging susi para makamit natin yung mga gusto nating gawin. Yung outcome ng ating breeding plan lumabas, ano? Kasi nga, hindi tayo na short change. Sabi nga, hindi tayo naloko, hindi tayo nadaya. Yan. So, yun. And to finally finish yung maiksi natin na na pag-uusap ngayon, anong connection ng trust sa pagkakarera mo? Anong connection ng trust doon sa nangyari nga kay Doc Joseph? Yun, gaya nung sinabi ko sa inyo kahapon, si Doc Joseph, of all people, of all fanciers sa buong Pilipinas, marami siyang sabi ko na, gusto ko na maraming pambili si Doc Joseph. Diba? He can easily go to a big fancier, isang PHA player na kilala, o mga kapitbahay niya sa Pampanga na maraming magagaling na ibon. Pwede niyang gawin yan, Pero he opted, pinili niya na magtiwala sa isang tulad ko na stranger, stranger to him. Hindi kami magkakilala. He trusted me, and because of that, I appreciated yung trust na pinakita niya sa akin, and the rest is history. Binigay natin sa kanya yung talagang kailangan niya, knowing kung ano yung kailangan niya, kasi alam ko newbie siya, alam ko na meron siyang mga goals sa pag-iibon. So yun, nagkaroon naman ng magandang bunga. So ganun din sa inyo, ganun din sa inyo pag kukuha kayo sa mga iniidolo ninyo ng mga nagkakalapate. Make sure na andun yung tiwala, So wag wag tatamad-tamad, do your research, sabi nga namin yan sa trabaho namin, You have to conduct your research. Wag yung tiwala din ay wag agad-agad ibibigay. Kailangan mo rin na magsaliksik, Kailangan mong mag-imbestiga. Kailangan mo magtanong, kailangan mo na mag-research, kailangan mong busisiin maigi. And pag nagawa mo na yun, syempre wala pa ring assurance, pero pag nagawa mo na yung first step, gaya ng mga sinabi ko na pagsasaliksik mo, pag re-research mo dun sa tao o sa bloodline na gusto mo, then dun mo na pwedeng ipasa yung yung tinatawag na natin na tiwala. And doon ka na kumbaga bumangka ka na doon, bumangko ka na doon. And antayin mo na lang kung anong mangyayari. But never lose hope, pag nagtiwala ka, huwag kang mawalan ng, pag binigyan mo na yung tiwala mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi ginawa mo na yung part mo, Bahala na ang Diyos, bahala na yung tao na yon na pinagkatiwalaan mo. Kung i-reciprocate niya yun, ibibigay niya in return. Pag hindi niya binigay what is due to you, problema niya yon. Siya magkakaproblema. Babalik sa kanya yon, tawag natin doon karma.
and mahirap yung karma. So, yun. I hope meron akong kahit medyo sensitive yung ating topic, I hope may natutunan kayo, magtiwala tayo sa ating kapwa. But hindi ganun kadali magtiwala, so gawin yung dapat gawin, mag-research, magtanong, busisiin, and then pag nagtiwala ka na, lubusin mo na, doon na yun, ibigay mo na yung pera mo, magtiwala ka na ngayon sa ibon. Huwag kang magdududa doon sa ibon mo kasi not until matry mo yan. Kailangan mo muna siyang subukan. Subukan mo yung nabili mo na ibon. Huwag agad-agad na papakawala mo. One season, hindi nanalo, binitiwan mo na kaagad, baka gold yung binitiwan mo. Okay? So tiwala lang. Dapat at least 3 pairing bago mo siya talaga husgahan kung ano yung kanyang kakayanan. Yan. So isang magandang gabi muli sa inyong lahat, mga kabida. I hope everything is fine, everything is okay sa mga ginagawa nyo ngayon, sa inyong mga preparation. Kung wala pa kayong karera, training pa lang, push, tuloy-tuloy lang, enjoy lang. Ako I'm enjoying kung anong ginagawa ko ngayon. Hindi man ako nakakakarera na ako mismo, but I have birds na naka-entry sa 2 OLR. Sa OLR ni Engineer Eric Maniago, ASM OLR, sa OLR na pinapatakbo ni Bro Aaron Claudio sa FPR OLR. So meron din tayong ibon na ilalaro sa mga big clubs ng Pangasinan, nasa 2 tropa natin, mga ibon natin, and very happy din ako na meron akong ilalaro sa BBC South and sa NHPC. Yan. So, ongoing ang training namin. Very lucky naman and very blessed pa rin na maganda pa rin ang uwi ng mga ibon sa training. Thank you, shout out, shout out Ma'am Helen sa iyo pong tiyaga sa ating mga ibon. Bro Mark Magon, thank you bro sa tiwala. I hope maging maganda ang lipad ng ibon natin sa South with kalaban natin ang pinakamagagaling sa Manila, NCR. Kaya natin yan. And sa lahat na nagpa-shout out po sa inyong lahat. Tagal na tayong hindi nakaka-shout out. Shout out. Hanggang ngayon utal pa rin siya shout out, So shout out sa ating mga mababait na subscribers na laging nagko-comment, siya bumabati agad sa ating mga vlogs. First up po, shout out bro Jing Richmond Castillo Sala. Thank you bro. God bless. Shout out Larry Saldua. Yan. Mula mag-vlog ako 2021, andyan na yan. Shout out Lahamatic 386. Mayan Bulayog. Shout out Sadboy XHHCG. Ganda ng mga mga vlog name ninyo. Shout out sa aking best friend, Mark Sampaga. Samahan namin yan hindi na matinag. Shout out Rose Ann Harabe. Thank you ma'am if you are a woman, and thank you sir kung nakikiram si sir ng cellphone ni ma'am. And shout out bro Rod Lito Asio 617. Yan. So sa lahat po ng mga hindi naman nagkaroon ng time na bumati pero nanood, sa almost 800 viewers ng ating video kahapon, shout out po sa inyong lahat. I hope each and every one of you umpisa na natin na magtiwala, at gumawa ng paraan para magkaroon kayo ng sapat na basis para magtiwala, Do your homework, sabi nga, do your homework. Parang parang hindi tayo maalis ng elementary and high school. Ganun din sa pagkakalapate. Always do our homework para papasa tayo. Ayun, lalim na. So yun po, muli po, marami pong salamat sa inyong time. I hope to share again next weekend, makapasyal ulit dito sa loft. My best po na mag-share sa inyo mga inspirational mga vlog po siguro. Marami tayong gustong gawin sa buhay.
sabi nga walang ano yun, matanda lang, may kalabaw lang ang tumatanda. Yan. So, despite of my age, I'll be turning 50 next year, no? Pero marami pa tayong gustong gawin. Malalaman niyo yan sa susunod na panahon, yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo tungkol sa mga plans pa ni Kuya para sa kanyang career and mga pangarap sa buhay. So yun po, maraming salamat. God bless everyone. Hindi man tayo lagi nagkikita. Happy flying po sa inyong lahat.